Nakakagulat na ang mga lalaki ay naglalaro ng video games at nag-aaksaya ng oras imbes na i-upgrade ang kanilang karakter. Alam ng lahat kung ano ang dapat gawin. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Kung hindi ka pa nagiging pinakamapanganib, matalino at respetadong tao sa mundo, alam mong dapat kang pumunta sa gym, mag-train at matutong lumaban. Alam mong lahat ng ito, ngunit hindi mo ginagawa. Iyan ang desisyon mo. Pribilehiyo mo yan. Hindi ko ginawa ang desisyon na iyon. Ginawa ko ang desisyon na gawin ang lahat. Pinili ko ang lahat ng ito at bawat lalaking nanonood nito ay maaaring gawin ang eksaktong parehas na bagay. Kapag nagla-livestream ako, iniisip ng mga tao na mayabang ako o kahit noong nagbibiro ako kanina kasama ang mga babae, iniisip nila na masama ako. Siyempre, nagbibiro lang kami, pero ang punto ay iyan ay isang desisyon na ginawa mo ng may kamalayan. Hindi ko pinagtatawanan ang isang tao na walang pagpipilian. Hindi ko pinagtatawanan ng isang taong ipinanganak na may kapansanan. Ngunit kung pinili mong maging mas mababa kaysa sa dapat mong maging, naniniwala ako na dapat kang pagtawanan para diyan. Hindi mo ginagampanan ang iyong buong potensyal at iyan ay iyong pagpipilian. Bilang isang tao na dumaan sa impyerno, na may mahigpit na pamantayan para sa sarili, bakit ako magkakaroon ng mas mababang pamantayan para sa mga taong nakikilala ko? Bakit ko dadalhin ang sarili ko sa impyerno at pagkatapos ay ituring na kapantay ko ang isang taong hindi dumaan sa impyerno? Hindi ka kapantay ko dahil pinili mong hindi maghirap. Nag-enjoy ka sa kaginhawahan habang ako ay hindi at okay lang yan. Pero huwag mong asahan na ituring kita na kapantay ko dahil hindi ka kapantay ko. Papalubagin ko ang leeg mo. Marami akong kaibigan sa paligid ko na mabubuting kaibigan, totoong kaibigan, ngunit sila'y tamad at may napakaraming potensyal. Maaari silang maging matagumpay, maaari silang yumaman pero pinipili nilang hindi. Mahirap dahil mahal ko sila. Sila'y aking mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit kailangan mong unawain. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Kapag sinabi ko sa mga tao na ikaw ay kabuuan ng 5 tao na lagi mong kasama, lahat sila ay sumasang-ayon. Sinasabi nila, oo, totoo yan. Ngunit pagkatapos ay patuloy silang nakikisalamuha sa mga tao na hindi nila gustong maging katulad. Bakit? Dapat may punto kung saan uupo ka at sasabihin, okay, kayo ang aking mga kaibigan, mahal ko kayo, pero nasa ibang landas ako ng buhay. Kailangan mong iwan ng ilang tao. Kung pupunta ka at makikihalubilo sa akin at sa aking 5 kaibigan, mahihiya ka. Hindi ka nahihiya kasama ang mga kaibigan mo dahil nakapaligid ka lang sa mga taong nasa parehong antas mo. Kasama ko ang mga mandirigma, kami mga halimaw. Kung makikihalubilo ka sa akin at sa aking grupo, mahihiya ka at ang hiya na iyon ay mag-uudyok sa iyo o magtatakda ng disiplina na kailangan mo upang magbago. Hindi ka nahihiya kasama ang iyong mga kaibigan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka nagbabago. Kung mapupunta ka sa isang silid at ikaw lang ang hindi halimaw, gugustuhin mong maging halimaw. Iyan ang buhay, iyan ang sangkatauhan. Lagi kong sinasabi ito sa mga tao, kung alam mo na ikaw ay kabuuan ng 5 taong lagi mong kasama, bakit ka nakikisalamuha sa mga tao na hindi mo gustong maging katulad? Kaya baguhin natin ang ating pag-iisip at magtrabaho ng husto upang makamit natin ang pinakamagandang bersyon ng ating mga sarili. Kaya simula ngayon, isabuhay mo ang natutunan mo sa video na ito. Maging ultimate Filipino gentleman.